nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Ang aming text line 0927-861-1921 at mamaya bawas po tayo ng mga ilang comment at reaksyon. Ito, kumalas na po sa World Health Organization ang United States. Alinsunod po dun sa utos na rin anong kanilang presidente na si Donald Trump. Ayon po kay Trump, maraming mga naging pagkukulang ang World Health Organization at kabigo ang tugunan yung COVID-19 pandemic. Alam niyo, napakatagal na to pero marami pa rin pong nananawagan, di ba? Sa paggalas po ng US, mga kaibigan, sa WHO, ang ibig sabihin ba nito, hindi na po sila magbibigay ng pondo para po dun sa mga pag-ayudang kalusugan. Ito upang talakayin yan at hingan po ng opinion ang dating kalihim ng Department of Health, walang iba kundi po si Congresswoman Janet Garin. At magandang hapon po, Dr. Congresswoman Janet Garin. Welcome po sa Target on Air. Bilang dating kalihim po ng DOH, ano po ba ang inyong pananaw na maaaring maging epekto sa ating bansa sa pagkalas po ng WHO ng US po, Congresswoman? Well, malaki ang epekto nito hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At ito'y talagang nakakakaba, no? Kasi ang operational cost ng WHO, 20% doon ay nanggagaling sa Amerika. Narinig nga natin yung mga rason, no, ni President Trump at nang sinabi nga niyang hindi natugunan yung problema sa pandemic. Ang pananaw ko naman doon bilang isang doktor at bilang isang vaccinologist at bilang isang public health practitioner, pag pandemya kasi wala naman talagang perfect solution and perfect response kasi kaya nga pandemic yan eh. However, ang pananaw natin dito ay ginagawa lang itong rason na ni President Trump. Ang talagang ang totoong reason dyan is they would like to focus more dun sa kanilang internal needs. Although kung titingnan naman natin, well, medyo masamang balita kasi yung itinalaga niyang kumbaga Minister of Health ay may anti-reproductive health, anti-vaccine. So magkakaroon niya ng dagok sa buong mundo. Yung issue naman na sinasabi niyang walang reforms, yun ang medyo may katotohanan. No? At kapag ikaw ay donor country, yung dinodonate mo naman na money, karamihan naman dyan, ay ginagawang gastusin para din naman dun sa mga scientists na manggagaling sa bansa mo. In this case, yung bulk of their donations, bulk of their funds, bulk of the US donor money is also being used to hire American experts, no? Yung mga scientists, yung ibang mga empleyado na nagtatrabaho sa WHO, ibang mga opisyal na Amerikano. Kasi yun naman yung usual na nangyayari. Parang it's being used to pay experts from that country. So yung pull out na yan ay maglalagay ng malaking butas doon sa mga magbibigay yan ng malaking butas doon sa ating mga issues on kalusugan. Dalawa yan, no? Syempre, magkakaroon ng vacuum in terms of surveillance. So, hindi maagapan kung mayroong mga sakit na biglaang lumabas. Yun ang medyo masakit. Kasi ang surveillance is very important because illnesses do not recognize borders. At yan nga po ang ating problema. Kasi kapag ganyan ang nangyayari, ang unang talagang apektado ay mga countries kagaya ng Pilipinas. Dagdag pa dyan, ito naman ay magiging opportunity dun sa ibang mga power economies kagaya ng China, Russia, natugunan yun, punuan yun kung gusto nila. Kung ayaw nila, medyo malaki ang problema ng Pilipinas. Kung gusto naman nila, medyo may problema din tayo kasi we now have to balance yung ating territorial problems, yung ating away sa West Philippine Sea vis-a-vis the leadership, the vacuum that will be taken over by either Russia or China or other country na baka magkaroon din ng ibang mga interest. So, talagang napakahirap ng sitwasyon. At Kong, agree po ba ito sa sinasabi po ng ilan na magsisilbi itong wake-up call upang palakasin natin yung sarili nating healthcare system? At kakayanin naman po kaya natin to, Congresswoman?
hindi natin kayang mag-isa. Mhm. At tama yun, kailangan nating palakasin. Pero ando dun din yung issue na kailangan nating i-align yung gastusin dun sa mga tama. No? We have to avoid unnecessary health expenditures. At ang solusyon dito ay makipag-ugnayan dito sa ating mga ASEAN countries. Kung saan dyan tayo kukuha ng pwersa. Mhm. Kung saan yung, sila din kasi they cannot also make it on their own. Mhm. Yung ating neighboring countries, kunyari meron kang Vietnam, may Indonesia, may Malaysia, Apa. medyo nakakalamang sila sa atin, Mhm. pero even Thailand, pero hindi rin nila kayang mag-isa. Kaya ito yung panahon that we really have to prepare and help our neighboring countries. Kasi dun tayo pwedeng sumandal as of this point of time. Apo, at ano po yung pinakakahalagahan ng WHO at gaano po kahalaga ang isang bansa pagkakasapi po dito? Ang WHO naman kasi, ang importansya niya is dun sa surveillance and then development of vaccines. Ibig sabihin ng surveillance, minomonitor nila buong mundo Apa. saan yung mga pumuputok na outbreak or itong mga bagong sakit or mga mutation na pwedeng magkaroon ng impact globally, buong mundo. Oo. So, magbibigay sila agad-agad ng informasyon at pagka mayroong mga bagong sakit, binabalik sa kanila, nasa kanila yung unang information, nasa kanila yung development ng bakuna, gamot, testing kits, yung mga ganun. At yan ay ipinapasa na doon sa mga manufacturers at yun ng mga bansang mahihirap, yung commodities ay nanggagaling doon sa donor countries to the World Health Organization. At yung ating mga experts, yung mga scientists, also dyan. Yan ang magiging problema kung mawala yung vacuum, yung mawala yung gap na yon, syempre. Hello? Apa, go ahead po, ma'am. Oh, so kailangan punuan ng iba, no? Yeah. Apa. At ngayong wala na po sa WHO ang United States, meron po ba kayong nais na ipaabot po na mensahe ang ating pamunan upang maging handa kung sakali po, ma'am? It will take 1 year kasi sang-ayon naman sa batas, hindi lang biglaan pwedeng i-pull out. So ang transition yan ay 1 year. Dadaan pa yan ng Kongreso, ng US Congress. Apa. So ang kailangan natin ngayon ay maghanda sa paraan ng pakikipagpulong o pakikipagsama sa ating neighboring countries sa ASEAN because that will be our only strength na masasandalan sa panahon ngayon. Apa. At maraming salamat po, Congresswoman Dr. Janet Garin. Ma'am, salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat, more power, and God bless. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air.